Maglangan, I'm requesting everybody to please stand and open your Bibles in the book of Proverbs chapter 3, verse 6. Proverbs chapter 3, verse 6. Isa lamang kini ka bersikulo atong dunganan sa pagbasa. Proverbs chapter 3, verse 6. Kung nakita na, please say amen. Atong dunganan, ready, begin. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung balikon, in all thy ways acknowledge Him, and God will always direct our path and your path. Let us pray. Labing bala, ug langit doon nga Amahan, salamat Lord, niini nga takna, imong gihatag ka namo as a privilege sa pagtapok, para pagsimba o pagbalik sa tanan dungog diha kanimo ug sa mga anak nga sa Jesucristo. Una sa tanan, pasayloa kami sa mga sala nga among nahimo. Tagay kami sa langit mong kaalam kahibalo. Amahan, tanggala ang mga dili maay nga nasa mong kasing-kasing nga mo'y mahimong babag, nga imong pulong dili mo prosper, dili mo tubo. Amahan, puna matago sa kanamo sa Holy Spirit. And salamat Amahan sa mga bisita nga among nakauban karon o akong pag-ampo Amahan. Sa nga ang tanan walay mo pauliw niya nga adunay kahaw-ang sa kasing-kasing but adunay kadasig nga magpadayon sa pagpangalagad sa buhi nga Dios ug sa mga naka sa Jesucristo. Amahan, gamit ako may tilikaron nga takna sa paghatod sa imong pulong. Ilid akong kasing-kasing hunahuna og espiritu para sa imong kahimayaan. And Lord, ayo tuguti si Satanas usab nga magasamok, magadisturbo sa panimbaho namo karon. And in the name of Jesus Christ, kung doon na may mga unclean spirits nga nagapalibot diri ka namo karon, nagahatag confusion o dili maayong vibes, in the name of Jesus Christ, pahawa ka mo diri karon, kauban ni Satanas. Amahan, among ginadedicate kining adlaw para sa imong kahimayaan. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now, kini nga mensahe dili lang para sa mga Kristohanon. No, although dako kay kabugaton ni siya para sa mga Kristohanon. Para usab ni sa mga dili magtuto ni Kristo Jesus. Kung atong makita bitaw ang atong sitwasyon karon, nagkagrabe ning ginatawag nato nga mental health problem. Mental health problem. Kaya nga numang good, ang source manggod aning atong mga nakita karon nga daghan tao dili malipayon silang kinabuhi. Which is true. Daghan dili malipayon, dili lang kay dili tong hinimbawon maskin ang mga Kristohanon, daghang Kristohanon nga dili malipayon silang kasing-kasing, silang kinabuhi. Daghan usab unsatisfied. No? Sige ingon nga gusto pa ko ani, gusto pa ko ana, unsatisfied gyapon hangtod karon. Dagan ni ana nga klase nga pagkatao. Labi na kining sige reklamo, always complaining in everything. Ngayon makita. Unsa pa man, heartbroken. Aside from being heartbroken, disappointed sa kinabuhi. Aside sa disappointed, depressed. Ug kana bitong walay resistance, walay endurance sa tanang butang nga ginahimo, labi na sa pagpangalagad sa atong Dios. And you know what's the answer? Ang bersikulo nga atong gibasa. Kung anong kita hantod karon dili malipayon, unsatisfied, always complaining in everything, disappointed, depressed, heartbroken, o wala tay resistance, kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, it is because daghang tao, daghang Kristohanon, nga wala nila gina-acknowledge si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi. Mao na, they think nga ang direction sa ilang kinabuhi is pakyas. They think nga ang direction sa ilang kinabuhi is walay ayo. They think nga ang direction sa ilang kinabuhi dili nahiuyon sa ilaha. Because as what the Bible says, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. We should understand that there are two ways here nga atong ginaobserba. One is ang atong trabaho. Ikaduha, ang trabaho sa Ginoo. And these two jobs, dili dapat mag-intertwine o dili dapat mag-intersect o dili dapat mo trespass sa matag usa.
God has always been directing His people, even in the Old Testament. Di ba? God never failed to direct His people. But one thing for sure that we fail, that most believers fail, is to acknowledge God in their lives. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Acknowledging God in everything is our responsibility, is our duty, it's our job, and God's responsibility is not acknowledging us but directing us. Nahitabo lang, kita usahay mo trespass ang trabaho sa Ginoo atong ginahimo. Because there are times we are impatient. There are times na gusto nato ang hiuyon ang sitwasyon sa ato ang kagustuhan. But there are times, Kristohanon, we should always accept the fact na usahay ma-rejecta. Usahay na disappointment. But that doesn't mean you're a failure. That is still God's direction. We should maintain, we should look at it that every time sa atong kinabuhi, atong i-acknowledge ang Ginoo. Acknowledging Him meaning we should always glorify Him. Acknowledging God meaning we should honor Him. Acknowledging God, we should always worship Him. Acknowledging God meaning we should adore Him. We should study His words, which is the Bible. And you being here right now at the church, this is one way that you are acknowledging God. And so God will direct your path, will direct our ways. Importante kayo sa tua that we should understand our role. In Hebrews chapter 11, the whole chapter, di ba ang mga greatest sa sports na sila ginatawag nga Hall of Fame. Di ba? Sa mga syudad na gina-recognize nga isa ka building di nakabutang ng mga tao nga gi-recognize sa city or sa atong government, di ba na gani unsa nang award ginahatag, highest civilian award, Lakandula Award or something inana. Dato Bago, yeah, tama ma'am, Dato Bago ginahatag in recognition siya ang na-contribute niini nga lugar. Now in Hebrews chapter 11, bring yung Bible sa Hebrews chapter 11, the whole chapter, ginatawag na siya the Hall of Faith. Dili siya Hall of Fame, but Hall of Faith. Nga naman, here are the list of people who acknowledge God in their lives. Ilang gi-acknowledge, minang ilang giila, nga without God, we are nothing. And that is why they are successful in their personal life, not just in their spiritual service. Atong Ginoo. Do you think in acknowledging God, it is just like this what we are doing right now, nga mato sa simbahan, magampo, magbasa? No. God said, in everything, in all thy ways, meaning sa tanan natong ginahimo, sa tanan natong pamaagi, maski pag plain housewife ka. If you're a professional, if you're a teacher, kung sa imong profession, kung sa imong negosyo, God said, always acknowledge me, and I will direct you to the right path, which that path leads to what? Blessings, abundant blessings. And this is the answer. If until now, you still feel this unhappiness, you still feel this unsatisfaction, you still feel nga wala na in line sa imo ang panalangin sa Ginoo, maybe our acknowledgement sa Ginoo, our recognition sa Ginoo, wala na satisfy ang atong Dios. In Hebrews chapter 11, in verse 4, ang una gibanggit si Abel. Abel, when he acknowledges God, what did he do? He offered a more excellent sacrifice. Nada ba nakahimo ani sa to? Maski nako dili ko ka-admit that I have done this, a more excellent sacrifice ato Ginoo, and I am still trying. Nabutang siya sa Hall of Faith in Hebrews chapter 11.
And because of that, until now, nahimo siyang maayo nga ehemplo sa matag usa kanato in acknowledging God in all our ways. In verse 5, isa ni kadua, si Enoch. Si Enoch, ang isa sa mga tao nga wala niagig kamatayon. No? Duha lang sila, wala niagig kamatayon, di ba? Si Enoch og si Elijah. Pagkanindot ana, no? Dili ka mo agig pain. But gialaw sa Ginoo nga you are one of the few. Why? Because in all their ways they acknowledge God in their lives. In verse 7, who is the next one? Noah. Laliman ka, in acknowledging God, Noah preached the word of God, repentance for 120 years. Ug walay na convert sa may ang giwalin except sa iyang family. Pero na-discourage ba si Noah? Wala. He kept on preaching every day while building the ark that God has commanded him. Mauna sa atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ayaw ka-discourage kung walay mo dawat. Nga naman, dili atong trabaho ang pagkumbinsi saya nga dawaton si Ginoong Jesucristo, but ang atong responsibilidad is to acknowledge God in our lives. And so in acknowledging God, atong iwali, atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. And it will be by the power of the Holy Spirit that God will direct the path of that person who heard the word of God. Dili atong trabaho ang pagkumbinsi, but atong trabaho ang pagwali, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And by doing so, that is equivalent on acknowledging God in all their lives, in all our lives. Abraham, the father of faith. Dili basta-basta iyang giagihan when God tested him if he will truly acknowledge God in his life. Napil pa si Sarah, si Jacob, si Joseph, si Moses. Mao ni sila ang nadir sa Hebrews 11, as we call it, insa ni siya? The Hall of Faith. Dili Hall of Faith. Because of their faith, because of their acknowledgement sa atong Ginoo, they become great at tubangan sa atong Ginoo, and so God directed their path. Not just in blessings, as well as they also become a good example. Let's say for an example sa atong family. Children should at all times acknowledge their parents. Mao nay even in the Word of God, di ba? In Ephesians. Trabaho sa mga anak ang i-acknowledge ang mga ginikanan, meaning irespeto. Meaning musunod unsay direction ipatuman. Have you seen what is happening in our society right now? There are children nga atong ginaobserbahan nga mga gahig ulo naman ning mga bataan ni ngano man ni sila. Mostly mo ato makita. But when we take a closer look at it, di ba kining mga chemist, pag gusto nila maimbestigahan unsa gyud nahitaboan ni, ilang tan-awon lilion sa microscope, ilang ibutang dito para makitan kay basin og napagi mas lalom nga hinungdan. Kung atong mga kabataan karon, mga gahig ulo, supakero, no? Labad sa ulo, dili nato totally ma-blame sa mga kabataan. But as well sa mga ginikanan. Nganuman, kay kining mga ginikanan, nga kung nganong nainani ang resulta, product sa ilahang mga anak, mauni sila ang mga ginikanan nga sa ilahang panahon unta, that they should acknowledge their parents, but then ang ilang kasing-kasing is rebellious. And so they make it to a point nga buya sila, pag ako magkaroon og anak, dili na ako sila i-treat sa sama ka-istrikto sa gihimo sa akong ginikanan. So mao na ang disiplina, nag-relax. Naman tayo mga katigwangan diri. Sa unang panahon, sakit kay pa sa dulong kag sa unang panahon, pero mo may tinuod god. Sa unang panahon, maski pag mga 80s, 70s, no, I was born 1979. As growing up, ako maobserbahan gyud mga early 80s, pag Domingo, mingaw kay ang kalsada, mingaw ang mga
mga establishment, kay nga no, halos tanan naa sa simbahan. Would you agree on me on that? Naa sa simbahan. Pero karong panahon na, mas daghan pa ang naa sa SM kay naa sa simbahan. Mas daghan pa ang naa sa dagat ug naa sa bukid kay naa sa simbahan. Kay nga naman, mauna ang ilahang ginatry og produce. Mauna mo reklamo ubang tao, dagang bata karon nga pasaway, no, nagsugod na sa mga ginikanan. Mauna sa atong panahon karon, as a biblical stand, as a family, as what God says in principle, that in all our ways, we should acknowledge God. And that is should supposed to be nga atong himuon. Para dili magubot ang sistema. Muna mingunta na mga ginikaan na mga anak nagahig ulo. Why don't we look at it? Unsa pud ang prinsipyo nga ginabarugan sa ilang mga ginikanan on a biblical stand? Because as far as I can see, diri sa atong congregation ang mga kabataan that always acknowledges their parents. Wala nahimong problema. And so, they directed the path of their children rightly according to the principle of God. Nay panahon nga na-struggle, naibangi. No? Maski na ko gani, maski isa ra ka buk na akong anak, pero nagi panahon, nga mugawas gid ang pagkagahig ulo. Pero dili ta dapat mulunga. Because kita nga ginikanan, it is our rightful duty, responsibility to direct our children to the right path. And it is the rightful duty sa atong mga kabataan nga mo acknowledge, mo respeto sa atong mga ginikanan. Naitabo karon daghang ginikanan nga sige na lang, no? Pero kanang mga ginagmayng butang bitaw nga atong ginapalabay. Diha day mo creep in, no? Mutanaw ng mga bata. Kaya ka obserbero ko ng mga bata. Sama niya ni kay Kurt, kana siya. Naa na maging buot gamay. Pag mutukad na ang tantrum sa nawa, pag mutukad ang tantrum sa niya, naa siya buhaton. Tana obserbahe, mo post na siya kadali, mutanaw siya kinsay mo react. Kaya nga naman, kabalo sa mismo ang bata kung nga mali ang gihimo, pero ang ginatanaw kinsay mo react. Pero kay wala may mo react, the next time na pod nga mo mulabay na pod siya tantrums, mas kusgo na gid niya. Total wala bitay mo react. Mo na nahitabo karon daghang mga kabataan magdula, inig masipyat, yawa ang ginalitok. Ining nay mga tapok, mga bata, magkalingaw, malipay sila, ang ginalitok, yawa gihapon. Kaya nga naman, mo na ilang namataan. Mo na wala nila nahimo, imbis nga they should acknowledge ang disiplina sa ilang ginikanan. Pero kang ginikanan, they're not that strong in standing, confirming it, that this is my responsibility and you should acknowledge it and you should follow it. Muna dagang mga bata doon pasaway. Secondly, in serving our God. In serving our God, there are times nga na ay mga Kristohano nga dili malipayon. No? Gani sa ubang sekta na apay mga ginabatikos nila ang ilahang head sa church. And we Baptists as well, we are not spared of it. There are believers that are unsatisfied, always complaining, broken-hearted, disappointed, and depressed in their Christian life. Kaya nga no, instead of letting God to direct them, to direct their lives, they're doing the responsibility on directing their own life instead of acknowledging God. Nagapangalagad tood, but there are complaints sa kinabuhi, sa kasing-kasing, dahil mga disgusto nga naman. Kailangan nakita, o kailang ginasundan nga prinsipyo, dili ang giingon sa Biblia, in all thy ways, acknowledge Him,
And God will always direct your path. Muna giyon sa Romans chapter 10, kapila nato sigbalik-balik, no? Romans chapter 10, verse 2 and 3. For I bear them record that they have the zeal of God, na ikasibot sa pagpangalagad, faithful nga nangalagad, but not according to the path, to the direction that God wants them to go, but according to their own knowledge. In John 4, chapter 24, John 4, chapter 24, in relation sa atong verse karon nga buntag, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And what is the truth? Unsay kamatuoran? That we should acknowledge God all the ways in our lives. No exemption. These are just 12 words, pero nahati into 6 words atong responsibility and 6 words usab nga himuon sa atong Ginoo. Kana bitaw sa mga dagko nga farm, di ba, na mga koral, lagi na nakabutang diha, no trespassing. Trespassers will be shot. If it will be alive still, it will be shot again. Kaya nga naman, bawal ka mo tabok diha, dili na imuha. Mausab sa atong kinabuhi, nga atong timanan, gikan sa mga kabataan, hantod sa mga ginikanan, kaya nga ug dili nato ni siya timanan, dili nato ni siya tumanon, dili nato ni siya himuon. Kung ako mawala na diri. Atong mga katigwangan mawala na diri. Kisa may mosunod ani nga prinsipyo. Kining atong mga young people nga naa diri. Mao nagingon sa Mark 7 verse 6. Sa Mark 7 verse 6. These people honoreth me. Si Jesus Christ mismo nagingon na niya. These people honoreth me, but their heart is far from me. Di ba mo nitabo, daghan ang nakaila kang Kristo Jesus. Pero daghan ang dili mo dawat kang Kristo Jesus. Daghan ang nakabalo sa doktrina that it should be based on the Bible kung unsay naisulat diri sa Biblia. Pero daghan ang dili mo tuman kay ngano mas gusto nila tumanon ang ilang kaugalingon nga prinsipyo. Pero kita by God's grace, kung anong naako diri, and this is my stand. In all my ways, I will acknowledge God because I know God will direct us to the right path. And because of that, nahimo ni atong mga buluhaton karon. And you will never be disappointed when you acknowledge God always in your life. Tanawa si Joseph. Si Joseph. I know daghan na sa ato nakabalo sa story ni Joseph. But when we internalize it, kung mahitabo sa atong kinabuhi, dili man siguro sama sa intensity sa nahitabo sa kinabuhi. Nga kanang lutuson ka, ipriso ka, pasanginlan ka, dili mao, pagutman ka, i-persecute ka. Kung dili nato i-recognize, kung dili nato i-acknowledge ang Ginoo, dili nato kayano ni mga problemahan ni. Kung ano akong gikaya, ang mga problema nga gisagubang karon, it is because I always make it to a point that dili lang in other days, but every day sa akong kinabuhi to acknowledge God so that He will direct my path padulong sa iyang kahimayaan. Ugma, atong atngan, magsugod na ang platform para sa mga kabataan. Diba? So amazing. Ngano man, ang atong lead illustrator nini si Janet, she recognized, she acknowledged God in her life. And by doing this is how she will glorify God in her life. Mausab sa atong kinabuhi.
Ha? Aside sa atong family, no? Because this principle applies in our family, di ba? Kids should acknowledge their parents, and their parents' job is to direct their kids, not the other way around. Sa pagpangalagad usab nato, if you feel disappointed, if you feel unhappy, it is because we did not recognize, we did not acknowledge God in our lives in serving Him. Mo na ma-discourage ta? Ha? Di ba tinuod man na makita nato sa atong mga kaubanan nga makapandol? Pero sila ba ang gingon sa Biblia nga may mulid sa imo sa kadaugan, sa kaymayan sa atong Ginoo? Dili. Ang gingon sa Ginoo, ako ang tutuki. No? I am the author and the finisher of your faith. Dili ka ng tao. Mauna, ikatulo, sa atong mga ambisyon, sa atong mga plano, sa atong mga goals sa kinabuhi. Kasagaran sa mga kabataan karon, I think it was 3 Sundays ago, when I do a research in statistics about suicide diri sa atong nasod, I have learned nga in a year, no, dili man tanan ma-record good, siguro based sa mga police blotter o sa hospital siguro, di man mabalita tanan, dili mo baba sa 100,000 ang suicide cases diri sa atong nasod. I thought it was Japan ang pinaka-kuyaw, pero during the pandemic time, nagka-increase ang suicide statistics, even here in the Philippines. If we translate that in every day, could you imagine? Kanang 100,000, kung ato i-translate sa matag adlaw ha, every 14 seconds na ay nagapakamatay. That is not the reality, pero ako ato la i-proportion ba sa matag adlaw? Because of mental problem, because of frustration, because of depression, because of kung sa ilang plano, wala natuman. Because they're doing the thing na trabaho sa Ginoo. Our job is to acknowledge God. It is not our job to direct our own path. Kaya nga diha ta ma-frustrate. Kaya nga man kasagaran plano sa tao, it is not realistic. It is more on fantasy. Ug ang nakadelikado sa isa ka tao nga dili niya i-acknowledge ang Ginoo sa iyang kinabuhi when it comes to planning. Unya fantasy ang iyang basihanan. Unsa delikado niini? Ang fantasy walay negative things. Puro positibo. Mo na pag-abot sa application, ngayahan ng sundo ng iyang plano, wala na tuman, ma-depress. Wala na dayon, ma-stress. Wala na nahitabo, ma-heartbroken. And because wala niya gi-acknowledge ang Ginoo sa iyang kinabuhi, sa iyang plano, sa iyang trabaho, sa iyang pagkatao, mao na magpakamatay. But when we knew the principle of God, to acknowledge Him, it is an assuring principle nga gihatag sa ato karon. It is just 12 words, but dako kay siyang impact sa atong kinabuhi kung atong tumanon. Kung magstoryahan tag problema madiscourage gyud ang tanan. Kaya ako lang sa atong simbahan, we need 7 million para ato ning makuha balik. Nabatay 7 million? Wala, oy. Nato tay luti dito sa Balyok, pero ang butlag, naunsa na tong lutiha ron. Kay even ang atong simbahan mismo, atong simbahan, na supposedly mo na atong fallback kung kwao na gini siya, wala na. But do I have to worry about that? That is not my job. Where the direction of this church is, but my job is to acknowledge God and for you nga mamatata nga atong trabaho is to acknowledge God as well, so that ang direction sa atong kinabuhi, it will not be frustration in every corner kung asa man ta moabot.
Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili ta ma-frustrate sa atong kinabuhi when we recognize God. Muagi man tagkalisod, but we will understand nga kini nga proseso, this is the path that God wants me to be, so that when I arrive on this path full of blessings, I am stronger than anyone else. Matthew chapter 4, verse 24, Jesus Christ Himself told this one. Man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Open your Bibles in the book of Acts. Acts chapter 1. And we will read from verse 13. Acts chapter 1. Before nato ni basahon, I would like to give you an overview unsa ning context nini. This is the time when Jesus Christ ascended to heaven. Pastor, unsay relevance ana karon sa atong topic? Well, it is just like this. Sa dihang wala pa ning kayab si Jesus Christ padulong sa langit, it is so easy sa mga disipulo unsay buhaton. Kay paghulong ni Jesus Christ, hunong pod sila. Kung mupahulay si Jesus Christ, pahulay pod sila. Sa dihang mukaon si Jesus Christ, mukaon pod sila. It is so easy ang ilang kinabuhi. Paglakaw ni Jesus Christ, manawag dito yung kaban, "Hoy, Pedro, Juan, dali na mo kay nilakaw na si Jesus. Tara, atong sundan." Pero sa dihang ni kayab na si Jesus Christ, galantaw sila kay Jesus Christ nga gataas, hantod nga wa na nila higit, asa naman si Jesus Christ. Nagtinan-away sila, unsay lang himuon karon? In verse 13, it says here, basahan niyo sa hilom. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and John and James and John and Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon Zealots, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication. And the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, "Number the names together were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus." Unsa na hitabo? Sa diyang napa si Jesus Christ, before pa siya gilansang sa cross, perting sikatan ni Jesus Christ. Gani, there are times that He feed, ang nakabutan sa Bible, 5,000 men. That does not include the women and the children. Iwato na silang i-combine, siguro na sa mga 20,000 siguro ang gipakaon ni Jesus Christ. And it is so easy sa pagsunod sa mga disipulo kay na si Jesus Christ, ngayon lang ginasundan. Kaya nga naman, wala na sila lang himuon. Obserbahan lang si Jesus Christ, unsay isulti atong tumanon. Pero sa diyang nawala si Jesus Christ, pila ka buk ang nabilin nga nagsunod kay Jesus Christ. Pila ka buk nabilin? 120. Sa pila ka libo nga nagsunod-sunod kay Jesus Christ sa diyang buhi siya, o siya diyang nawala na siya, 120 na lang sila kabuok. Di baka ma-discourage
dili baka malisang, dili baka malibog. Unsa atong himo nani from 5,000, 10,000 nga atong crowd nga gina-control, karon 120 na lang ta kabuok. Na-discourage ba sila? Wala. Unsa ilang gihimo? Nagtapok sila, nagampo sila. And by doing that in prayer, in translation sa atong gibasa kagani sa atong text verse, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa naitabo, sa diyang nagampo sila, si Pedro nagtindog sa tunga, unsay atong himuon karon? Magampo ta, unsay atong himuon? They are acknowledging it. Wala na si Jesus Christ, unsay atong himuon? Unsay sa verse 16. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled. Mao ni ang tubag sa atong problema. Kung dili nakagusto, dili ta gusto mahimong ma-discourage, dili ta gusto magkaroon og heartbreak, dili ta gusto magkaroon og kining disappointment, depression, stress atong kinabuhi. This scripture must needs to be fulfilled. Usa gisulat karon nga atong gibasa. In all thy ways, acknowledge Him, and God will direct our path. O sa diyan paghuman nilag ampo, ingon si Pedro, dara ang tubag sa atong problema. Mao ni ang tubag, mao ni ang solusyon sa atong problema. Sundon nato. In all thy ways, acknowledge God, and He will direct our path. Huh? The answer is very simple. Pero nganong lisod kay sundon? Kay ngano, atong ginahimo ang trabaho sa Ginoo in directing our own path. Tanawa ang mga disipulo. Tanawa ning mga tawhanan ni. Imbes nga ma-discourage sila. Imbes nga muuban sila itong nilibuan ka mga nanghawa. O silang gihimo, nagtapok sila sa pag-ampo. Ato ba ning ginahimo? Yes, ato ning ginahimo. Kada gabi, pangutana is, nag-participate ba ang tanan? Ha? Wala yung tingong si Iris, oh? Ha? This is one way. Remember the verse in Psalm chapter 37, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. And what is God's desire? Natong himuon, to acknowledge Him always in our lives so that He will direct our path. Sa atong pamilya, sa atong personal nga kinabuhi, in relationship nato nga mag-asawa, mo na pag ang mag-asawa, pareha ilang mindset to always acknowledge God. Maskin pag naay problema, magkauyon silang duha. Nganuman, maski na yung problema, tara, manimbata. Yes, mo po na akong gihuna-huna. Manimbata. Mag-ampo ta. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Ha? Tanawa ang mga disipulo. Naghimo ba sila ilang pamaagi? Wala. They acknowledge God. And when the Holy Spirit, no? So, gisulti sa verse 16, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. You see, this is our guide. Nga dili ta matraidor. Dili ta magka-dimalas. Wala na sa tuwa. Dili magka-tumbling-tumbling ang atong kinabuhi sama sa gisulti dire. It is a guide. Huh? Guide. It is our guide. Kadto bitong Pasko, no? Kaning mga morning television show, daghang kay na episode diha nga sana about mga lucky charms, unsay lucky color, unsay lucky number,
unsay dapat posisyon sa atong balay, no, mao na uban magpatuto, magastuhan hinog samot. Kaya nga mas mutuo sila ng tao kaysa pulong sa Ginoo. The word is very clear, acknowledge me. In all thy ways, acknowledge Him, acknowledge God, and God will direct your path. In Acts chapter 1 verse 16, this book is our guide. Wala na tayo lahing pangayoon pa o pangitaon pa. Labi na karon tuiga. I know this year is not an easy one. Kabalo mo nga nung dili easy? Lisod. Mas may patong pandemic. Yan naman, ang krudo, tag 25 lang. Tubil kag 1,000. Kana akong sa kanalagi, halos ma-full tank na. Karon tubil kag 1,000. Di gyud katabok sa ikaduhang guhit. Ya, next week, may increase na po. Last year, kanang among ginapalit nga bugas, kanang sana Kuhako red, duha man na, di ba? Na yellow ug na ay red. Tagpila ra na. Kung dito pa Miss Balianga tag 40. Wag gid mo kaon yung Kuhako. Unsa yung ginakaon di ay? 42 kabalo mo tagpila na karon? Pila na ma'am? Mudaganay na padulong og 60. Dili pa na, mo increase pa na, di ba? Ang gobyerno sige nag-announce, wag ginahimo. Mo increase na po, inani-nana, wag mi mahimo. Kaya naghatag lang mig suggested retail price. Nabatay mahimo, ana? Wala. Kung kana atong sige paminawon, di ba? Dapat po nato paminaw kay para mangandam ta. But ang punto nato diri karon, God said, in all your ways, acknowledge me, acknowledge God, and God will do the rest, and He will direct you to a path na ikaw mismo, kita mismo, ma-amaze. Lord, pagkanindot sa imong gihimo sa akong kinabuhi, tungod kay ako, nag-acknowledge, giila ikaw, nga maoy hari sa akong kinabuhi, maoy giya sa akong kinabuhi, mao ni ang depression, ang stress, ang heartbrokenness, ang complaining, wala sa akong kinabuhi, Lord, mo na everyday kasi kong kanta. Sa diya bitong giransak ni atong simbahan, wala ko na goal. Honestly. Pero sa nasa akong kasing-kasing, gakanta ko og victory in Jesus. Victory in Jesus. Wala pakyas watong kinabuhi na di akang Kristo Jesus. Moagi tag kabugaton, moagi tag kalisod. But when we remain under the principle of God, there will always be victory in Jesus. Mag-aampo ta. Labing balaan ug langit nun nga amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong revelation karon. Those basic principle nga among pagasundon, that we should always acknowledge you in all our ways sa tanang kinabuhi sa matagadlong nga tanan. And by doing so, you will always direct us to the right path. Lord, teach us to be humble. Teach us to apply it sa among kinabuhi. Nga ikaw lamang mo ay maghari sa among langit nun, sa among langit nun nga kaalam. Ug sa among mga yutan-on nga mga buluhaton. Amahan, panalangin ni usab among remaining minuto sa pag-serbisyo karon. Tinigtaran akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y balik sa ato ang song leader, Brother Abs. Amen. Ug sa atong pagpadayon sa pagkuha sa atong tithes and offering, akong gihangyo si Sir Solomon ug si Brad Joseph sa pagkuha sa atong tithes and offering. Ug akong gihangyo si Sir Solomon sa pagpray.
Amen. Ug alang sa to ang closing hymn, A Shelter in the Time of Storm. Atong awito ng verse 1 o verse 4 lang. Verse 1, ready, sing. The Lord's our rock, in Him we hide, shelter in the time of storm. Secure whatever ail betide, shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock and a weary land, a weary land, a weary land. Jesus is a rock and a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, a shelter in the time of storm. A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock and a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock and a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge near, a shelter in the time of storm. A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Huwag akong ihatag balik kay Pastor. Amen. Ugma, unsang oras sa Jill tomorrow? Mag-start? 9 o'clock in the morning. Okay? Sa atong mga kaubanan nga bakante, no, at ngini niyo ugma ang ato ang launching sa live streaming exclusively para sa mga kabataan. This has been a year in the making. Ano man, last year pa ni. Pero napagtuig karon. No, it's just a joke, pero no pressure sa mga naghimo nini. Kaya nga naman, gusto na ko in God's perfect time. And so tomorrow will be the day nga i-launch, and I'm excited about it. And mao na ni siya karon no, sa atong mga kabataan nga tag-as kayo ga screen time. Mao na ning panahon nga wala tay rason nga sa atong mga bata naapot tay ihatag sa ilaha nga mao ni ilang sundon ng mga Bible stories, tudluan sila og Bible verses, tudluan sila og short choruses, no? Disiplina in a biblical way. So mao ni siya, no? And there's more to come. No? Atong suportahan kini nga buluhaton. And salamat sa atong mga bisita nga nakakaron diri, and I hope and pray nga dili nimo katapusan but mao ni sinugdanan sa inyong kauban pag-uban namo no sa pagpangalagad sa ato ang buhi nga Dios. Ma'am, salamat sa imong pagtambong, and Brad Molina, no? Keep on the firing line, no? Ug sa atong mga magwawali usab kay Brother Tating, kay Manong Solomon, kay Bernard, no? Ug sa atong mga young people this afternoon sa pag live nila. Okay? So sa katapusan akong gihangin tanan sa pagpanindog, and we will close this with a prayer. Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong gihatag kanamo nga grasya ug kaluoy sa mga panalangin, even sa mga problema nga nag-abot. And Lord, karon nga semana
tagbo na usab kami ug mga pagsulay nga wala kami unsay mahitabo. Apan Lord, we are strong. We are guided by the Holy Spirit. And we will always know what to do. Kung siya dapat dili usab namo pagahimuon. Nga Lord, we will see to it that our commitment, our dedication, that every day kami mahimong panalangin ug kami mahimong good example sa uban. As what you have said in the book of Titus, that each of us should be a pattern of good works, dili pattern of bad works. And Lord, help us and help us be reminded nga mao ni ang amo ang tumong ug tinguha karon nga semana. Amahan, i-bless usab ang among mga pagpamuhat sa among mga panarbaho, sa among negosyo. Lord, ayaw itugot nga gubaon ni Satanas, but itugot amahan ng imong panalangin as what you have mentioned in the book of Deuteronomy chapter 28, that blessings nga maga-overtake. Lord, mao na among handom. And by doing so, amo usab ginadedicate among commitment di kanimo nga magtinarong sa pagpangalagad kanimo. Bulag-bulaga kami karon naman sa imong gugma ug pakigdayeg sa balan nga Espiritu Santo. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Mayong udto kanatong tanan.